guys, tignan niyo yung magsasaka na yun. Isang tao lang siya. Tapos siya lahat ang nag-a-assist niyan. Lahat ng palay na yan. Yan, hanggang dun sa dulo. Nag-aaral siya guys. Kanina nandyan siya. Dahil sa kulay parang champurado na yan. Yung parang chocolate na yan. Ngayon, hindi naman siya. Ayan siya. Guys, tignan nyo ha. Siya lang mag-isa oh. Paano niya kaya nagagawa na gawing kulay champuradong ganyan? Yung tani, yung palaya na yan. Sana kung may ganyan lang tayo sa Pinas, ganyang makina. Kahit isang makina, isang tao lang. Kayang linisin, kayang palambutin, araruhin ang ganyang klase ng palayan. Natanging, ayun, nag-iisa lang siya at ang kanyang makina. Sana may ganyan tayo sa Pilipinas guys. Para hindi na kailangan kumuha pa ng napakaraming tao para lang magtrabaho sa sakahan. Tapos ilang buwan mag-iintay, aanihin, ipangbabayad sa mga tao. Sa hirap ng buhay ngayon, saan pa mapupunta yung kinikita ng mga magsasaka natin kung puro na lang lumang makinarya o lumang pamamalakad ang gagawin natin sa ating mga taniman sa ating bayan. Guys, tignan nyo, isa lang siya ha. Siya ang nagme-may-ari o nagre-renta ng sakahan na yan. Hanggang dun yan guys. Sa kanya pinarent lahat ng palayan na yan. Samantalang ayun nag-iisa lang siya na gumagawa. May baon siyang pagkain, may baon siyang tsaa o tubig man o juice. Tapos tanging machine na yan at tanging gasolina at pagod niya ang gumagalaw sa dami ng ektaryang lupa ng kanyang inarkila at tataniman ng palay. Diba guys, napakatalino ng tao dito sa Japan. Para may alam ko meron naman tayong pamamaraan dyan sa Pilipinas paano magkakaroon ng ganyan. Oo nga, medyo may kamahalan, medyo talagang gasto sa pera, pero isipin nyo guys, hindi na kayo kukuha ng siguro sa ganyang kadaming palayan kulang ang 20 o 30 katao para arkilahin mo sa ilang araw na gagawin nila yan mula sa matigas na lupa na katulad niyan ay palalambutin, tutubigan, lilinisin, tataniman ng ilang buwan aaskasuhin para lang matapos yan. Subalit dito guys, sa isang tao na yan, ilan ang katumbas ng napakaraming tao sa Pilipinas para magtrabaho dyan. So, kung ikaw ang nagme-may-ari ng ganyang palayan guys, 20 o 30 pa o higit pang katao ang aarkilahin mo para lang sa palayan na yan. At sa pagdating ng anihan, ano pa sa tingin mo ang kakatiting na matitira para sa iyo o sa pamilya mo, nakakainin nila, diba? Sana lang maisip ng isa sa mga kababayan natin na makapag-isip ng ganyang klase ng makina guys.
makina na kahit papano makakagaang ng paghahanap buhay sa mga palayan sa ating bansa. Lalo sa ating bansa, guys, parang 2 beses sa loob ng 1 taon ang pagtatanim ng palay. Subalit dito, guys, dito sa Japan, 1 beses sa taon lang sila nagaganyan dahil nga malamig ang panahon dito at hindi kaya ng klima ang 2 beses mag-ani o magtanim ng bigas sa loob ng 1 taon. Dito kasi malamig, kaya once a year lang sila nagkaganyan, guys. Pero guys, akala nyo dahil isa lang siya, gasolina at yung makina at hirap lang niyang mag-isa ang ginagawa niya sa maghapon. Ang laki, guys, ng kinikita ng mga farmer dito kung ikukumpara sa Pilipinas. Guys, kung titingnan mo ha, ilang hectare lang yan. Medyo isinong ko lang ng konti yan. Ayan lang siya, guys. Ilang hectare lang yan. Ayan. Mula dyan. Paganyan. Paikot yan, guys. Kanina ko pa siya naririnig gumagawa. Yung pala naglilinis siya ng ng palayan. Ginagawa niyang kulay, champurado. Para nasa ganon. After a week, update ko kayo, guys. Pag nakita kong nagtatanim na siya. Hanggang sa pag-ani, guys, sila. Isa pa lang din sila, guys. Guys, see you next time. Ito po ang aking vlog for today. And God bless. Sa mga hindi pa po at mga baguhan pa po sa aking channel, please subscribe and share dito po sa ating vlog sa buhay ng Japan. Thank you, guys.